Selebrasyon ng Buwan ng Wikang Filipino ating tatalakayin kasama si Ginoong Roy Rene Kagalingan, Senior Language Researcher ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magandang tanghali po Sir Roy at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. At magandang tanghali po sa Direk Cheryl at kay Ginoong Joshua at sa lahat po ng mga tagapanood po ninyo sa araw na ito. Sir, ngayong ipinagdiriwang po natin ang Buwan ng Wikang Pambansa, ano po ang pangunahing mensahe at layunin ng pagdiriwang ngayong taon at bakit po mahalaga itong maunawaan ng bawat Pilipino? Ang ating pong tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan ng pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ibig sabihin, sa panahon po ng AI at iba pang mga emerging technology, may puwang ang ating wikang pambansa at mga katutubong wika natin. At dapat po, dahil laganap na ang paggamit ng AI, gamitin po natin ito ng responsable at mapanuri. Mag-ingat po tayo lagi sa paggamit ng AI sa pagtataguyod po ng ating mga saliksik o research. Sir, kaugnay pa rin po ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ano po yung mga pangunahing programa at aktibidad na inilatag ng komisyon na sa Wikang Filipino para sa buwan po ng wika ngayong Agosto? At paano po maaaring makilahok yung ating mga kababayan sa mga programang ito? Sa buong Pilipinas po, meron po tayong higit 33 na tertulyang pangwika. Sa buong Pilipinas po ito, tinataguyod ng aming mga sentro ng wika at kultura. Pwede pong lahukan ng mga kababayan natin sa iba't iba pong mga state universities and colleges. Libre po. At meron din po kaming mga online na mga seminar tungkol nga po sa wika at AI. Bukas po, meron na po kasama po si Dr. Nathaniel Oco. Pwede niyo pong daluhan. Libre rin po yun. At sa mga iba pang mga petsa, kasama po ang mga eksperto sa wika at teknolohiya para po pag-usapan natin ng etika ng paggamit ng AI at paggamit ng sarili nating wika. Sir, sa panahon ng social media, artificial intelligence at mabilis na pagpasok ng mga banyagang salita, paano po pinapanatiling buhay at makabuluhan ang paggamit ng wikang Filipino, lalo na sa ating mga kabataan? Yung mismo pong paggamit ng ating mga kabataan, yun na talaga yung pruweba na buhay yung wika. Araw-araw sa kanilang pagiging malikhain, kaya dapat lagi natin sila binibigyan ng kapangyarihan, ng importansya yung paggamit nila, yung paglalaro nila sa ating wika, yun ang patunay talaga. Kaya lagi po natin sabihin na sila rin yung pag-asa ng wika natin dahil sila po yung nagtataguyod ng ating wika sa paggamit nila sa araw-araw. Alright. Sir, marami po nagsasabi na mas nangingibabaw na ang paggamit po ng Ingles sa paaralan, maging sa trabaho. Sa panunaw po ng komisyon, paano po natin mababalanse ang kahalagaan ng wikang Ingles at ang patuloy na pagpapayabong ng wikang Filipino? May mga kabataan na po tayo na minsan hindi na naiintindihan yung mga malalalim na Tagalog. Pwede po natin tingnan sa kasaysayan kung dati, ilang daan taon nang lumipas, Espanyol yun, yung katulad ng Ingles ngayon. Na ganun na yung nangyayari ngayon. At balikan lang po natin ang sinasabi ng konstitusyon na isa sa mga opisyal na wika natin, ang Filipino, at dapat itong gamitin ng pamahalaan. Kaya dapat po makita ng ating mga kababayan na ginagamit ang Filipino ng pamahalaan sa paglilingkod sa taong bayan. Kaya dapat po gamitin ng ating pamahalaan at sa tingin ko makikita rin po yun ng ating mga kabataan. At muli po, wala naman po masama sa paggamit ng ibang wika, Ingles, Korean o anuman. Ang mahalaga lang din, alam mo yung sarili mong wika at tinataguyod mo ito. Gagamitin mo ang Filipino, gagamitin mo ang Cebuano, ang Ilocano, at yung 135 na wika pa natin na sinasalita sa buong Pilipinas. Sir, bukod nga po sa Filipino, marami rin pong katutubong wika sa bansa, gaya nga po ng inyong nabanggit. Paano po isinusulong ng komisyon ang pangangalaga at pagpapaunlad ng mga regional at katutubong wika bilang bahagi po ng ating pambansang pagkakakilanlan? Unang-una na po yan, kami po ay isang research agency. Pananaliksik po ang aming kabuhayan at para po ito sa mga wika. Kaya sinasaliksik po namin hanggang sa makakaya po ng aming limitadong budget. Ang pananaliksik po doon sa ating mga wika. Nagtataguyod po kami ng mga ortografiya, ng iba't ibang mga pag-aaral sa wika nila para talaga magkaroon tayo ng imbakan ng karunungan sa ating mga wika at magamit ng ating mga kababayan, lalo na po yung may mga nanganganib na wika na, para po matiyak po natin na yung susunod na henerasyon ay gagamitin po yung ating mga katutubong wika. Okay. So, eto sir, medyo personal sa akin itong tanong na ito. Medyo nalilito po kasi yung karamihan kung ano ba yung wika talaga ng Pilipino. Is it Filipino or Tagalog? Ayan. Ang ating pong wikang pambansa, Sir Joshua, ay Filipino na may F. Nakabatay po yan sa Tagalog, isa sa mga malaking wika na sinasalita ng mga Tagalog sa buong Luzon, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya batayan po ng ating wikang pambansa ang Tagalog. Pero iba na po yung ating wikang pambansa
Ibig sabihin po nito, ito na po yung wikang ginagamit ng iba't ibang mga Filipino sa buong Pilipinas, lingua franca. Mula Batanes, may paraan ng pagsasalita ng Filipino ang mga Ivatan, hanggang sa Sulu, okay. no, ginagamit nila, pinapasok nila yung kanilang wika at ginagamit yung Filipino. So yung Filipino na F, yun yung national language, wikang pambansa na nakabatay sa Tagalog. Okay. At ano naman po ang pinaka-malalaking hamon ngayon na kinakarap ng komisyon sa wikang Filipino sa pagsusulong nga po ng paggamit ng wikang ito sa pamahalaan, edukasyon, at maging sa digital platforms? At paano po natin ito tinutugunan? Patuloy pong pangungumbinsi sa ating pong mga ahensya ng pamahalaan na gamitin yung Filipino. Halimbawa po, meron po kaming binibigay na award, no, na gawad para sa mga ahensya ng pamahalaan na gumagamit ng Filipino, ang selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko. Kaya patuloy lang po, no, sa tingin naman po namin talaga tumataas, lumalakas, kailangan nating itaas pa, no, iangat pa yung antas ng paggamit ng Filipino. Kaya nakakatuwa naman po na lumalakas po ang paggamit ng ating mga ahensya. Tuloy lang po natin. Right, sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, kaugnay nga po ng pagdiriwang ng wikang pambansa. Pagdiwang po natin ang ating wikang pambansa, patuloy po may mayamang tradisyon ng ating wika, ang ating mga wika. At sa mga kabataan, lalo na po kayo po yung pag-asa ng ating wika, gamitin po ninyo, maging malikhain at magkaroon ng kumpiyansa sa paggamit ng sariling wika. Saan ba nila pwedeng gamitin? Ito pahabol na ng tanong, sir. Saan nila pwedeng gamitin na para mas mapayabong pa nila yung kanilang bokabularyo sa wikang Filipino? Bukod po sa paglikha, sa malikhaing pagsulat, ang hinihimo po namin sa mga kabataan, mag-research gamit ang Filipino. No? Hindi lang po dapat Ingles ang paggamit natin ng Filipino sa pagsasaliksik sa siyensya, pagsasaliksik sa matematika. No, may halimbawa nga po tayo ng mag-aaral natin na si Ginoong Andre Arellano sa UP. Gumawa po siya ng kanyang thesis sa UP Mathematics sa Filipino niya sinulat. So maging halimbawa po sana yung mga katulad ni Ginoong Andre na gamitin po ninyo sa iba't ibang antas ng karunungan para maging intelektualisado yung wika, no, sa mga kabataan natin. Gamitin nyo po sa inyong mga saliksik ang Filipino. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Ginoong Roy Rene Kagalingan, Senior Language Researcher ng Komisyon sa Wikang Filipino. Thank you, sir.